paisa-isa talaga ay nagtatry akong mag-alaga ng mga rare varieties nitong begonia. Ang isang basehan ko sa sa begonia kung mabubuhay ko ba itong mga rare ay kapag nakaabot siya ng 5 months sa akin. I-flex ko lang itong guys, itong aking heliconia or birds of paradise. So ngayon lang siya ulit nagka-flower. Ayan, after how many years, kasi nga kinalbo ni kuya to noon. Kaya ayan, makita nyo maliliit pa yung kanyang, hindi pa ganun kataas yung kanyang dahon. And ito yung bago niyang bulaklak. Ang daming langgam. Sira-sira yung mga iba niyang dahon dahil nga sa bagyo. Ayan. So napakaganda ng kanyang flower. Gustong-gusto ko tong flower niya. Ang daming langgam mo. Oh, matamis siya siguro. I-update ko muna kayo guys dito sa aking inayos na si Noid Maranta. Ayan, so 1 week na ito guys. After 1 week, so ito na yung kanyang itsura. So ito pa lang yung nakita kong nanilaw sa kanya. Ito. Ayan, and meron pang isa dito na nagsisimula na ring manilaw. So normal lang yan na may maninilaw. So ito na rin yung kanyang yung pinakita ko sa inyo na sabi ko may ayan, may panibagong dyan, palabas na ang liit pa lang niya noon yan. Last week, ang liit pa nito. Parang puti lang yan na napakaliit pa. So, ayan na siya, mataas na siya ngayon. So, ayan, nakakatuwa naman. So, ito pala, guys, hindi ko nabanggit sa inyo nung inayos ko. Ang dami niyang mga, yung laman. So marami siyang palabas talaga na panibagong dahon sa mga susunod pa na araw. Ayan, weeks or months. Ayan, So diba ito nga kasi yung sinabi kong naalog, kaya ayan, inayos natin. So ayan, okay naman siya. Ayan. Ito namang silver sword ko guys, ngayon ko lang siya nailagay sa pot. Ayan, so ito nung nabili ko ay patatlo pa lang yung dahon niya noon. So ito yung dati niyang dahon. Ito, and then yan, and ito rin yan. So ito yung pinakalites niyang dahon, mataba, and ito na yung sumunod. Ayan, so kaayos ko pa lang. And sinama ko na rin dito yung original ko guys na hindi na siya makalaki-laki. Ayan, pero nung hinugot ko siya kahapon sa dati niyang pot, ay meron ako nakitang patubo sa kanya bago. Ayan, so sana'y tumuloy, kaya hindi ko pa siya masyadong tinabunan ng lupa. Ayan, para makahinga ba siya or madali siyang sana'y tumuloy nga yan. Ayan, kasi talagang ang tagal na nito, hanggang ngayon ay ganyan pa rin siya. May dahon naman siya, kaya lang para hindi lumalaki, maliliit, talaga maliliit pa yung mga nilalabas. Ayan, so sana ay talagang makabawi. Ayan, ito yung original ko talaga na silver sword, or tinatawag din itong arrow, silver arrow. Ayan, so ito yung latest kong nabili. So pinagsama ko na lang sila. I-share ko naman itong mga bago kong plant babies dito sa aking munting hardin.
Ayan, so ito ay isang variety ng Syngonium. Siya ay si Panda Syngonium. Ayan, so ito ay 75 pesos ang bigay ni Ate Amor sa akin. And ito yung pa-unfurl niyang dahon nung time na nabili ko. So ayan, naka-unfurl na siya. And ayan, nasundan naman agad ng isa. Ayan, malaki din to na dahon. So ang cute din ng kanyang dahon, white and green yung kanyang combination. So akala ko nung una ito ay yung green splash, pero iba pala. So ayun, kabaliktaran. Ang etong mga green dito ay cream naman yun, nakikream. So and then yung kanyang splashes na makikita ay yun yung kulay green. So mas malayong maganda yun. Ayan, so siguro pa lang yun, rare pa rin yun na Syngonium ngayon. And ayan, may mga siya dito, may mga maliliit siya dyan na mga idadahon. Ayan, mga maliliit. So ayan ang aking unang bagong halaman, bagong aalagaan dito sa aking munting harding. And then itong pangalawa ay isang rare adenium. So siya si King Violet. So purple ang kulay nito, guys. Kailang kalbo. Nakalbo siya. So okay lang yan, magkakadahon naman yan. Ganyan naman yung ating mga adenium, nakakalbo and then magkakadahon naman sila later on. Ayan. So ilagay ko na lang dito sa screen yung kanyang picture, guys, para makita nyo yung ganda ng kanyang flower. Ayan. So siya si King Violet. Ayan. So additional rare adenium ko to. Ayan. Buti nga ay affordable na rin naman tong mga rare adenium natin ngayon. Di kagaya dati talaga na pricey pa. Kaya ngayon pa lang ako talaga nakakapag collect ng paisa-isa nitong rare adenium. So yung tatlo ko na nauna ay okay naman sila. So nakitaan ko na silang tatlo ng mga bulaklak. So yung isa ay white, and then yung isa naman si Beauty ay pink and may halong cream yung kanyang bulaklak. And yung isa ay hindi ko alam ang ID. Yun yung una kong nabili na pink naman ay white, more on white, tapos meron siyang mga may halo siyang pink din sa kanyang dahon. So ito naman ay purple naman to. Lastly ay itong isang variety ng begonia, rare begonia. Ayan, so talagang paisa-isa talaga ay nagtatry akong mag-alaga ng mga rare varieties nitong begonia. So hindi nag-thrive yung mga una kong inalagaan. So ito, nag-try na naman akong mag-alaga o bumili ng isang variety. So kasi nga itong si Iron Cross ay okay naman sa akin. So ito ay magna 9 months na sa akin. So okay naman siya, nagka-thrive naman. So ayan, sumubok na naman akong mag-alaga ng isang variety. Ayan, so kade-deliver lang to sa akin. And ayan, meron siyang bagong dahon dito, ayan. So 50 pesos ang bigay ni ate seller dito sa akin. Ayan, so napakaganda ng mga dahon niya. Ang lalaki,
So talagang naengganyo akong bumili na naman kasi nga 50 pesos siya. So sana nga ay mag-thrive naman siya sa akin. So ang basehan ko guys, ang isang basehan ko sa sa begonia kung mabubuhay ko ba itong mga rare ay kapag nakaabot siya ng 5 months sa akin. Ayun, so parang matagal na sa akin 'yon. Kaya yun yung isang basehan ko talaga kapag mabubuhay ko siya talaga. Ayan. So talagang binibilang ko ba yung buwan, kung ilang buwan na siya sa akin. Ayan, so yun yung basehan ko talaga. Ayan, bago ko talaga masasabing mabubuhay sa akin ang isang begonia. Ayan, so madami na akong mga trinay na alagaan, pero hindi sila nag-thrive. So sana ito naman ngayon ay mag-thrive sa akin. Ayan, so pakitaan ko kayo guys ng mga varieties nitong begonia na dati ay trinay ko din talagang alagaan. So magagandang varieties sila, kaya lang hindi naman sila nag-thrive. Ewan ko ba, sa ngayon yung ginagawa kong pag-aalaga ay talagang moist lang lagi talaga yung nila potting mix. So meron pa rin talagang maselan talaga. Si Iron Cross okay naman siya, okay naman. So kahit kamo parehas silang begonia, pero hindi mo masasabing magiging okay. Ayan. So sana ito ay mabuhay. Ayan, kagaya ni Iron Cross. So napakaganda rin ng kanyang mga dahon. So ayan yung aking tatlong newest plant babies dito sa aking munting hardin. Isang begonia variety, isang syngonium, and isang adenium.